Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection, hango ito guys, sa ating simbahang katoliko, sa araw ng linggo na to. So tandaan natin guys, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya habang may panahon pa, matuto tayong magpatawad sa ating kapwa-tao, sa ating mahal sa buhay, o kung sino mang taong may nakagawa sa iyo ng kasalanan o mali. At ganun din tayo, di ba? Kung kanino man tayo nagkasala, humingi tayo ng tawad. Kaya nga, ayon kay Santiago, ito ang kanyang bilin. Sa chapter 4, verse 14. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog lang, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Guys, napakalinaw, di ba? So, very real talk talaga to, di ba? So, kung may pinanganak tayo, guys, sa mundong ito, sigurado tayo na nakatakda na ang buhay natin. Kaya kung sa panahon ngayon o sa araw na to, sa oras na ito, di ba? Maganda ang buhay mo, makapangyarihan ka, marami kang pera, di ba? Lahat nagagawa mo dahil sa kayamanan mo, sa posisyon mo, o sa kasakiman mo. Hindi mo alam ang mangyayari bukas, di ba? O kahit mamayang hapon lang guys, anong oras na ba ngayon? Nasa alas 11 na ng umaga. Kahit mamayang hapon lang, walang makakaalam kung anong posibleng mangyari sa ating buhay. Di ba? Ano pa ang dapat natin sabihin at idalangin sa Diyos na kung nanaisin ng Lord o ng ating Panginoong Yesus o kung loloobin niya na tayo mabuhay pa mamaya, bukas, hanggang sa ilang mga taon pa, yun ang dapat natin gawin dahil siya may-ari ng buhay natin. Di ba? Wala sa atin yung pag-aari ng buhay natin. Kaya huwag kang masyadong mayabang o mag-assume na 10 years before now, 15 years, 30 years, kung buhay ka pa. Dahil wala nga nakakaalam yan. Di ba? Sabi nga ni Santiago na binasa natin, parang hamog lang tayo, nalilitaw, sandali, pagkatapos ay mawawala na. So, ano dapat natin gawin? So, ang dapat natin gawin, ngayon pa lang guys, gawin na natin kung ano yung dapat gawin. Lalo na yung mga importanteng bagay. Di ba? Lalo na yung mahal natin sa buhay. Unahin na natin sila. I-priority na natin sila. Huwag na natin silang pasamain ng loob. Di ba? Gawin na natin yung nakakalugod sa kanila. At syempre, huwag natin kalimutan na magdasal, maglingkod, magsimba sa ating Panginoon Jesus, sa ating simbahang Katolika. 'Di ba? So, sino ba na-experience nito, 'di ba? Na kapag may nangutang sa iyo, ano ba sasabihin sa iyo ng nangutang sa iyo? Oh, pautang ako ng halimbawa 1,000. Babayaran ko 'to sa katapusan, ha. Tapos pagdating ng katapusan, pagka hindi nabayad, ayun, nag-uumpisa ng mag-aaway. So, saan ka nakakita yung nangungutang, sa'yo nagsiset kung kailan magbabayad. Di ba? So, pag ganun kasi parang kayabangan yun. Di ba? Kayabangan kasi yung ganun na dapat talagang sigurado ka. Pag sinabi mo man yun, kailangan sigurado ka na babayaran mo yan sa katapusan. Hindi ba sa Biblia mayroon din nakalagay na ganyan na may isang taong mayaman, di ba? One day, sabi niya, wow, ang dami ko nang na-harvest. Di ba? Ang laki na eh. Hindi nakakasya yung harvestin pa sa aking kamalig. Sabi niya, alam ko na. Magpapagawa ko ng mas malaking bodega. Pagkatapos nun, matutulog na lang ako, iinom, magsasaya sa aking buhay. Yun ang kanyang mga plano. Kasi nga, sa dami na hinarvest niya, hindi nakakasya sa kanyang kamalig. Kaya naging kampante siya na bukas makalawa, lahat ng dumarating na panahon ay kanyang mapapakinabangan. So, anong sabi ng Diyos? Isa kang hangal.
Ngayon din ay kukunin ko, babawihan kita ng buhay. Sino ngayon ang makikinabang ng inipon mo? So, yun ang sinasabi ng ating Diyos, di ba guys? Na marami ka mang pera ngayon, di ba? Pinagyayabang mo man yan, hindi mo alam, bukas o mamaya lang, mawawala ka na. So, dahil naging sakim ka, imbes na sinabi mo na sana noon na, wow, ang dami na, marami na akong pwedeng tulungan dito, di ba? Marami na akong pwedeng pagawang mga bahay para sa mga may hirap. Yun kasi ang gusto ng Diyos. Pag binless tayo ng Diyos, gusto niya i-bless natin ang ating kapwa-tao para at least, di ba? Para at least mas marami ang magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. So, ibig sabihin guys, yung buhay natin, hiniram lang natin. Sino ang may kapangyarihan at karapatang kumuha nito? Siya lang, ang ating Panginoong Yesus. Dahil siya yung may-ari ng buhay natin. Di ba? Gaya na sabi ko, kung sinilang tayo dito sa mundo, may nakatakda ng pagsingil sa atin o pagbawi ng Diyos sa ating buhay. Kaya ngayon pa lang guys, ang gagawin natin kailangan unahin na natin yung mga mahalagang bagay, yung mga importante, di ba? Minsan kahit mayaman ka, dahil sa kayamanan mo, nagalit ang kapatid mo, yung magulang mo, yung kaibigan mo, iniwan ka. So minsan napipil mo kahit marami kang pera, pero nag-iisa ka lang. Walang nagmamahal sa'yo, walang nagmamalasakit sa'yo. Dahil sa ginawa mo sa mga taong mahal mo dati, dahil yumaman ka na, pinagkaitan mo na sila at naging mayabang ka na. Diba? So, inulit natin guys, hindi masama ang magpayaman. Importante yan, mahalaga yan, dahil kung wala tayong pera, hindi naman tayo mabubuhay guys, diba? Hindi tayo makakain, mabibili ng gusto, makakaalis ng bahay, pamasahe, lahat importante. Pero wag natin kalimutan na mas importante ay yung kinikilala natin ng Diyos at yung mga blessing na natatanggap natin ay ibabahagi natin. Huwag natin ipagpalitang trabaho sa bisyo. Diba? Ang pamilya sa iba. Diba? So, sabi nga ni San Mateo, pinagsisisihan niya lahat ng bagay. Tinalikuran niya lahat ng bagay para sa ating Panginoon Jesus. Parang si San Pablo, ganun din, diba? Iniwan niya ang lahat. At sa marami pang mga santo sa ating simbahang Katoliko, ang tinalikuran ng lahat para lang maglingkod sa ating Panginoon. So kaya mas piliin na natin na ngayon na mas masaya sa buhay, di ba? Makihalubilo tayo, tumulong, magbigay, mas masarap yun. May pera ka na, masaya ka pa, di ba? Isa naman dun sa may pera ka lang, malungkot ka naman sa buhay mo. Wala naman nagmamahal sa'yo, wala naman nagmamalasakit sa'yo. So, ahanin mo pa, di ba? Yung mga karangyaan dito sa mundo. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, problema sa pinansyal, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoon Jesus, tiyak yun ay iyong marireceive at ibibigay niya ang biyaya sa iyo. Tayo manalangin muli. Lord, i-bless niyo pong kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. May taning na po sa buhay. Bedridden na, Lord. Ilang taon na, Lord. At kung ano pa mang bumabalot sa kanyang katawan na matinding karamdaman, hipuin niyo po, Lord, na inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga pamilyang nasira ang relasyon dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimo, pambili ng bigas, ng ulam, pambayad sa bahay, pambili ng baon, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless siya po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito iniling namin, sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus, amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.